Ito na bayan ha, sasagutin na po ni by Congressman Erwin Tulfo. Ito po mga birada ng mga vlogger ito ko. Nagsimula ito sa mga vlogger. Ilan lang naman yan, Bayaljo. Ilan lang naman yan. Pinanood ko yung mga banat sa atin, tirada, yung isa dyan, yung nasa Amerika pa, yung babae, na tira ng tira sa gobyerno, galit na galit at nanggagalaiti doon sa First Family. Yung isa naman ay dating TV personality na may kasong istapa. Tapos meron pa yung isa, abogado. Yung biyena niya ay mayor ng dyan sa Cordillera. Sila ho yun. At kahit alam na alam ko yung mga tirada nila. But anyway, by Aljo, ito na tanong. Si Erwin Tulfo ba ay Pilipino o Amerikano nga ba? Ayan po. Alam mo, by Aljo, para magkaintindihan tayo. Ang bago ko sagutin yan, ang sasabihin ko lamang ho ay ganito. Kailangan malaman ng taong bayan, umpisahan ko kung paano, saan nagsimula si Erwin Tulfo, saan nagsimula ang aming pamilya. Okay. Ang tama po yun, yung nabasa ko ninyo, Tacloban, Leyte, doon po ako pinanganak. Okay. Ang akin pong ama ay isang sundalo, rose from the rank, from sargento, naging opisyal. Yung nanay ko po ay wala pong trabaho dahil sakitin. Simula nang pinanganak ho ako hanggang namatay na lang ilang buwan ago, lagi pong may sakit yung nanay ko, kaya hindi ho nakatikim ng trabaho, hindi nagtrabaho. Kaya ang system ay talagang sa dami namin, 10 kami magkakapatid, hindi mapagkasya nung tatay ko yung sweldo. Kasi siya lang kumikita siyempre, ang dami po ang pinapaaral, 10. So anong nangyari, bata pa lang ako namulat na ako na mahirap kami at hindi ka man pwede magreklamo. Nariyan na pagkakataon, pagising mo sa umaga, almusal. Ang almusal mo for 3 days or 4 days, saging na saba. Tapos may araw naman, ang ulam naman ninyo, nilagang kamote. Lalagyan ng kondensada para may lasa. Ilan ba kayo magkakapatid? 10. Pangsiyam ako. Si Kuya Ramon yung pinakapanganay, tapos may sumunod na lalaki, 2 babae, tapos si Tolben, pang-5, merong isa pa si Bong, merong Joseph, si Rapi pang-8. Sinundan ko si Tol Rapi, ako, tapos may bunso kaming babae. So 10 kami. May mga araw pa nga, Bayaljo, na ang almusal namin ay lugaw for 1 week. Walang sahog na. Talagang buhay. Walang sahog. Ang sahog lang either asin or toyo. Magkano sweldo ng sundalong tatay dati? Parang 800 pesos. Sa 10 kayo, 800 pesos sa sweldo. So, anong nangyari dyan pinagkakasya yung sweldo ng tatay. Tapos, hindi ka pwede magreklamo. Dahil pa nagreklamo ka, kurot ang abuti pingot. At sasabihin ng tatay ko, may pambili ka ba ng kanin? May pambili ka ba ng ulam? Walang reklamo. Kung ayaw mo ng pagkain, sabihin ng tatay ko, is disciplinary, tumayo ka dyan, matulog ka ulit. Hindi pwede magreklamo. At saka, paulit-ulit ang sinasabi, ang priority daw na papaaralin, si Ramon, dahil panganay, si Felix, si Tucci, si Wanda, yung 4 na yan. So, gano'n nga nangyari. Sila yung priority na pinaaral ng high school, kolehiyo. Kami ng mga magkakapatid, mga promissory note. Promissory note. Ko yung tuling examen. After 1 week ka pa makapag-exam dahil naka-promissory note. Promissory note sa eskwelahan. Ang priority yung 4. Bakit yung 4 na matatandang kapatid ko? Kasi ang sabi ng tatay namin, pag nakatapos kayo, pag-aralin nyo itong mga kapatid ninyo. Simula kay Ben, Sabas, Joseph, Rapi, Erwin, Edel, pag-aralin ninyo. Nag-oo naman sila. Pumayag din naman kami. Promissory note. Nandyan ba na may mga araw na papasok ako na eskwelahan na wala talagang baon? Hindi ako nakatikim ng baon. Nakakatikim lang ako ng baon dahil doon sa school ko, lalo na nung lumipat na kami. Galing kasi kami ng Mindanao Lumipat kami ng Palawan. Yung mga bote ng soft drinks, may mga deposito yun lilikumin ko yun. At saka babalik ko sa canteen at pagkatapos para makakuha may pera. At least may panggastos. From grade 1 to grade 6, isang beses lang ako nakatikim ng field trip.
Dahil wala pang bayad sa field trip. Mm-hmm. Christmas party from grade 1 to grade 6, dalawang beses lang na Christmas party. Walang pang exchange gift. Oo. O bakit ka sa atin pa? Sasabihin lang nanay ko, itulog mo na lang yan. Yan ho yung kwento. Hanggang sa nag-high school po ako, nag-aral po ako sa seminaryo, ang sumagot naman ng kalahati ng matrikula ko, yung kura paroko, yung parish priest. Sa simbahan. Yung kalahati sa tatay ko. Yun ho, yung kwento doon. Ngayon, pagdating ko ng college, si Mon, nakatapos na. So, pinaaral na ako. Okay. Diyan ho ako pinaaral. Diyan po ako nag-aral sa UE, University of the East sa Recto. Okay. Diyan ho ako nag-aral. Okay? Pinakuha ho ako ng Bachelor of Science in Business Management. Pagkatapos, syempre, kagaya ng iba, di ba, pag college tayo, napapariwara yung iba dyan, barkada. Inom. Lahat. Peer pressure. Peer pressure. Tsaka pero noong mga panahon magulo na. Dahil puro rally na. 19 ko nito ba? 1984, 85. Kaliwat kanan ng rally. Kaliwat kanan ng ambush ng NPA. Maraming problema noon. Yung gobyerno, kalaban yung MNLF, MILF, NPA. Tapos dito sa Maynila, kaliwat kanan ang rally ng mga makakaliwa, etc. So, napakagulo. Anyway, barkada tayo. Ang nangyari pa, ang pinakamasaklap, nabuntis ko yung kaklase ko. Yun. Yung syempre, girlfriend mo. Nabuntis ko yun. So, ang nangyari ngayon, kailangan kong tumigil. Pero ang mga barkada ko sabi, palaglag mo na lang yan yung bata para walang problema. Marami naman tayong mga kasama dyan, pinalaglag. Yung iba naman, umuwi ka na sa Palawan, takbuhan mo na lang yan, wala magagawa yan. Dahil yung girlfriend ko, taga Pampanga. Bilang Kristiyano, bilang Katoliko, bilang seminarista dati, pinanindigan ko. Pero ang problema ba, siyempre, hindi naman ako makahingi araw-araw ng pansustento kay Mon. Suporta. Sabi ni Mon, gumawa ka ng kagaguhan, ngayon, panindigan mo yan. Kaya gumawa ka ng paraan. Tumigil ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako sa dyaryo. Yung ang pahayag ng Malaya. Kaya pa napunta ka sa Malaya. Doon, yung trabaho. Pero napakalit na sweldo pa doon. Mario sa 120 ang isang linggo So 480 mga isang buwan. Paano mo pakainin yung nanay? Tapos wala ka pang pa-check. Kaya pinanganak na ho yung panganay ko na si Francis doon sa hospital sa Pampanga. Inutang ko pa yung pambayad. 1,200. Na-incubator pa yung bata. Dahil kulang sa check-up yung nanay. Tsaka hindi pa uso yung mga health center. Wala pa dati. Kailangan tayo pumunta ka sa hospital. Wala naman akong pambayad. Hindi ko rin alam na lalaki yung anak ko. Hindi rin pwede magpa-ultrasound. Wala pa-ultrasound. So, nung pinanganak nga, anong nangyari? Nangutang muna ako sa mga kasamahan ko reporter. Yung kasamahan ko, si Ray Briones. Nagpahiram sa akin yan. Boss Ray. Tapos yung boss ko dun sa Malaya, si Noni Pelayo. Nahiram din ako. Kaya nakabuo ako 1-2, yun ang pinalabas ko sa bata at sa ospital. Pero talagang hindi kaya ba sa sobrang liit ng sweldo. Napakahaba na yun ang utang namin. Yung anak ko, pauso na yung diaper. Hindi nakatikim ng anak ko panganay ng diaper. Lampin. Kasi mahal ng diaper. Tapos, yung para makakain, yung ang ginawa ko, inuwi ko yung mag-ina ko doon sa Bienan. Sa Pampanga. na. Pagkatapos noon, walang pangkain. Yung bigas nila, inuutang nila sa katabing sari-sari store. Dilata. Ang haba na listahan ko ng bay. Parang mahirap talagang buhay. Umuwi ako doon pag weekend. Pag Friday night. Pag nakikita ko ng may-ari, Erwin, kailangan magbabayad. Naranasan ko yun. Kaya ginagawa ko, either aalis ako ng madaling araw bago siya magbukas para hindi ako masingil. At uuwi ako pag sarado na. Minsan pag abunod, bukas pa. Sabi ko, anak, nagiinuman. Aantayin ko yun. Erwin! Tatago mo na kaantayin ko. Pag nagsara na, tsaka ako tatayin. Tapos pag binayaran mo, 100. 100 lang ito, 2,500 na utang mo. Paano ka na lang makakabayad? So, ang hirap ng buhay talaga pala dati. Mahirap. Tapos, wala magagawin mo.
naisipan ko pumunta ng Saudi kasi dati... Nag-Saudi ka pa pala? Hindi, sandali lang. Ang tawag doon sa OFW, Overseas Contract Worker, OCW dati, Umila ako dyan sa POEA. Kasi sabi nila, yun ang uso eh. Naririnig ko, pupunta ng Saudi, mga seaman, mga galing sa Saudi, mga dialahas, naninilaw yung kamay, mga pintas, kabibigat. Nakalabas pa, ha? Nakalabas pa, mga naka-jacket ng Levi's ng mga kwan. Naninilaw. Levi's yung jacket, Levi's ng talon. Tapos yung sapatos, Adidas. Tapos yung mga relo, naglalakihan. Sabi ko, wow. Sabi nung nanay ng anak ko, ng girlfriend ko, ba't di ka kayo mag-Saudi? Pumila ako dyan sa POE. Sinubukan mo? Nakita yung engineer, architect, mason, pintor, karpintero, electrician. Wala nakalagay reporter. So, ano nga mo? Wala. Wala kang skill eh. Yung skill ko lang magsulat eh. So sabi ko, walang mangyayari. Problema. Tapos yung binubungangaan ka ng kapitbahay mo dahil yung utang. Haba na. Oy, 3 mil na ito Hindi naman may puhunan ako rito, Erwin. Sabi, wala kang magagawa. So ang ginawa ko, kinausap ko yung tsuhin-tsahin ko sa Amerika. Sabi ko, kapatid ng tatay ko. Sabi ko, auntie, baka pwedeng makapunta ako sa Amerika. Sige, punta ka rito. Sabi nga nun, basta hindi ka mamili. Sabi ko, hindi, auntie, pwede mo ba ako mag-petition? Ay, sabi niya, iho, matagal yan. Matagal, pagpamangkin. Pamangkin. Nandoon na rin isang kuya ko, si Joseph. Dahil nakapangasawa ng kapatid, matagal din. Matagal din. 10 taon yan, kung inantay ko yun, baka ngayon pala ako paalis. Kung inantay ko yung petisyon ng tiyahin ko, noong 1985, baka ngayon pala ako paalis. Totoo yan, bro. Kasi may mga kaibigan ako, 25 years bago na petisyonan. Kapatid, sa Amerika. Pagpatuloy ko yung storya. Hindi ganito nga nangyari. So, pumunta ako sa US Embassy. Nag-apply ako as turista. Tourist visa. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano, mga basher at nagtotroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW.